So bago natin ituloy itong ano natin, paglolop tour. So right, dito sa lop natin mga kalapatids, ano? Nais ko lang pong manawagan sa lahat ng mga nagkakalapati dito sa lugar namin na kung gusto nyo pong magpasukat, open na po yung Homing Pigeon Club for sukat mga kalapatids. Around Aurora po, Maria, Baler, San Luis, Tipakulaw, Dinalungan, kung kaya pa hanggang Kasiguran at yung Dinggalan mga kalapatids. Susukatan natin yan dito sa sarili nating club mga kalapatids. Meron na po tayong sariling club. Dati pangarap ko lang, ngayon meron na po tayong sariling club. So meron tayong sariling clacking, kaso wala pa tayong sariling track. So mangyayari mga kalapatids, ano, makikipag-coordinate tayo sa baba, sa mga club sa baba. Baka may kakilala rin kayo dyan, may comment naman po sa baba yung mga kilala nyo mga presidente or coordinator para makausap ko at makapagsakay tayo ng ibon sa truck nila kung papayagan mga kalapats. Pero meron na ako nakausap sa club sa Nueva Ecija, sa JPRC. So hindi ko matandaan kung ano, Joan Racing Pigeon Club kung di ako nagkakamali. Pero may ipag-ugnayan pa tayo dyan kay sir. Pupuntahan natin siya ng personal din natin siyang kakusapin para makuha natin lahat ng information kung paano. Kasi possible nun magiging kargahan is Biyernes. Nakadalasan dito nangyayari sa amin dahil nga one day travel lang, Sabado ang loading namin kasi nga malapit yung karera. So halos ala naman na iba dito sa may mga binago natin mga kalapatids, mga kano. May mga dinagdag lang tayo saka medyo binago ng konti. Unahin ko na itong ating 360 viewing na yun na kay Carlo na ngayon. Mamaya pupuntahan natin yung loft niya. Yung binigay natin na aviary natin dati, binuo na namin na kulungan talaga ng kalapate. So pinalit natin is eto na siya. Pakyat tayo dito sa taas para mas makita natin mabuti. Eto yung pinalitan talaga natin ng buo. Gumamit tayo dito ng tubular. Kasi nga ito yung dating loft ni Kuya Teng. Kung natatandaan nyo, yung bumuo siya ng loft niya, hindi natapos. Ito na yung kinabit namin dito ni RJ. Si RJ yung bumuo na ito mga kalapatids. Tapos hindi na natin siya inabot hanggang dito sa likod na part. Hanggang dito lang siya. Halos sa kalahati ng bubong. Ayan, dito sa may part na pababa na, pa-slide na. Hanggang dito lang. Kasi napansin ko, sa tagal ko nagkakalapati dito, sa almost 4 to 5 years na ako nagkakalapati, napansin ko sa may sa viewing, kapag lumalampas siya ng bubong, ang advantage no, nakakapag-viewing yung ibon mo 360 degree paikot ng loft mo. Pero, ang disadvantage nun, ang hirap magturo ng young bird. Ang hirap nila pababain dito, isa-isain mo pa silang istikin para pumunta sila dito na part at bumaba at makita yung trapdoor. Unlike dito mga kalapatid, sa bago natin binuo na to, hanggang dito lang. So makikita pa rin naman nila yung likod na part kasi mas mataas pa rin siya sa bubong ng mismong loft. Ayan. Saka nilagyan natin siya ng pintuan. Ito. Para anytime, pag magpipintura tayo, madali tayong pumasok. Kasi yung dati, alang pintuan yun Ano lang, talagang naka-welding na. So kapag pininturahan mo ng alawang, so kailangan mo pa siyang tabaklasin ng grinder. Unlike dito, makakapasok na tayo dito sa loob, makakapagpintura dito sa taas. Hindi pa nga tapos pinturahan, may mga ibang part pa na hindi pa napinturahan. Ayan, pag tumayo ako, halos, ayan, ganyan ko mga kalapatids, 5'3", 5'4" yung height ko. Ayan, medyo mataas na rin to. Sakto lang sa kalapate. So dito na yung magiging perch, tayo mag-viewing. So as of now, naka-primer lang siya. Pipinturahan pa natin siya ng kulay puti mga kalapatids para malinis tingnan. Ayan, may pintuan. At syempre meron din siyang lock. Ito yung lock niya Ayan, dito mga kalapatids. Medyo maigpit nga lang kasi medyo hindi pa ganong nagagamit ng matagal. Tapos dito, ayan mga kalapatids, dito naman nagkaroon na tayo dito ng double door. Ayan, Style X Makina. Kay Idol X Makina. Ito siya buksan na ganon. Nalalak na ganon. Ayan. Ayan. Pero hindi siya sagad. Hanggang dito lang siya sa may tapat ng ating trapdoor talaga sa loob. Ayun Para kapag tinulak natin yung ibon or in-stick natin, so madali natin sila mapapasok dito lang na area. So dito na area, ganun mo Arlo konti. Dito na area, harangan na natin siya ng talaga. Ayan, naka-fix mga kalapatids. Para hindi na sila papasok dito. Alright? Kasi dito lang talaga yung main focus natin. Inisip ko naman kung haharangan natin to ng hardiplex,
eh medyo didilim na sa loob. So sayang naman yung space dito para makapag-viewing, makalakad-lakad yung kalapate. Once na nagtuturo tayo ng young bird mga kalapate. Tapos, na-extend lang ng konti yung bubong. Yan, dinagdagan natin ng isa pang ganon. Para pumantay siya dito sa may double door natin mga kalapatids. So yun lang naman yung mga nadagdag dito. Wala naman na bawas, nadagdag lang. Para sa ganon, mas maganda tingnan. Saka sa tingin ko makakatulong lalo sa kalapati natin. So dito naman mga kalapatids na area sa viewing natin. So nagkaroon tayo dito ng running perch. Ayan, mahabang running perch from dito hanggang dun sa dulo doon. Dalawa lang. Ayan. So hindi ako naglagay dito ng B perch or L perch or kung anumang perch. Ang nilagay ko lang is running perch para lang maganda siya tingnan at saka malinis tingnan. Na halos parang walang perch kung titingnan mo siya sa taas or sa baba. Ayan. Dalawa lang to mga kalapatids. So. Pero yung mga brakes na ginamit natin, eh, angular na, yung ano sukat nito, laki oh. Para talagang matibay. Tapos, eto. Laglagay tayo, di ba dati kung napansin nyo, alang-harang tong loft natin. Tagus siya, kumbaga. Tagus yung, parang ganito. Tagusan na ganyan, alang-harang. Napansin ko nung huling derby, ang bilis tamaan na sakit nung kalapati natin. So, ang dami ko na kasi na-obserba once na talagang habang tumatagal sa tayo sa larangan na to. Marami ako na-obserbahan na mali at tama. So, mali na open sa hangin yung ibon natin. So, ito, naglagay tayo ngayon na ventilation. Naglagay natin ng kahoy dito na harang-harang niya. Yan, hanggang doon sa dulo. Ayan, para maganda tingnan. Parang medyo wood look. Kasi nga yung loob natin, di ba? Medyo wood look yung style. Ayan. So, ginawa natin, inakma natin yung nilagay natin dito. So, paleta lang to mga kalapatids. Nalilagay at tanda. Ayan, kitang-kita pa yung mga butas-butas, oh. Mga paleta lang yan, ayan. Tapos sa baba, ilagyan ko na ng hardiplex, kabilaan doon. Tapos dito may singawan pa rin. Ayan, dito mga kalapatids, oh. Tapos, dati tong pintuan na to, nandito. Ito yung releasean natin dito sa labas. Ngayon, nilipat na natin siya dito mga kalapatids. Ayan, oh. Oh, smooth na smooth yan. Gawa ni RJ mga kalapatid. Oh. Ayan oh. Ayun, mas itong kabila oh. Oh. Bearing po yung nasa baba niya, bearing. Ayan oh, bearing. Ayun. Tapos may guide lang siya dito sa taas. Ayun, na square bar. Ayun, dadaanan niya mga kalapatid yan oh. Ayun, yun lang yung may nangadadagdag dito. May ventilation, pero balak ko to mga kalapatid sa loob na part. Dito, ilalagyan pa rin natin siya ng, ayan o, parang ganito, another kahoy na talagang totally magsasara dito sa mga butas na to. Parang ganito mangyayari o. Pag tumapat, ayan o, pag tumapat, totally close. Tapos pwede mo siyang adjust na gano'n. Hindi ko alam yung tawag sa gano'n eh. Nakikita ko sa mga loft yun eh, mga Taiwan style. Ayan, pwede siyang gano'n. Depende sa hangin mga kalapits kung gaano kalakas. Ayan. Tapos dito sa loob ng loft natin, dati meron akong ginawa. Ito, binaba ko lang oh. Nilagyan ko siya ng division. Kaso hindi ko nagandahan, gawa ng medyo malambot yung kahoy. So magpapa-welding tayo ngayon kay RJ ng mas matibay na frame, tubular. Tapos, pero kahoy pa din yung gagawin nating mga patayuin yung ganon. Ito pa rin yung gagamitin nating mga kahoy. Yung pinakang frame lang ang paggagawa natin kay RJ para medyo matibay. Saka mas madaling gawa ng paraan sa sliding mga kalapatid. So yun lang naman yung mga nabago sa mga trapdoor natin. Ito pa rin. So halos wala lang, nagdagdagan ko lang ng konti. Saka nagpintura ng konti. Kasi nga nangangalawang na yung loft natin. Para medyo syempre tumagal sa sa kalawang. Kasi nga itong mga bakal dito sa aviary na part, ulan araw, kaya kailangan talaga maintenance. Maganda nga sana yearly, nagpipintura para lalong tumagal yung loft natin or yung mga loft din ninyo mga kalapatids. Ito yung itsura niya sa mas malayo na area. Ayan. Halos wala lang na bago eh. Parang the same lang din sa dati. Yun, nadagdagan lang dun ng viewing. Ayan. Tapos double door, hindi pa tapos pinturahan, hindi pa rin tapos gawin. Tapos pintura pa na kulay puti mga kalapatids. Yun yung balak ko dito para malinis tingnan. Eto mga kalapatids, natapos na pala niya. Meron ng pintuan, no? Kanina, iniwan ko, wala pang pintuan. No, ito na yung dati nating aviary. Ayan, sa nakakatandaan nito.
Ito yung nasa taas na part natin. Yan, laki niya, no? Hanggang likod ng bubong natin, umaabot to, mga kalapatids. Problema lang talaga dito, ang hirap magturo. Kaya ginawa natin, iniksyan na lang natin sa tapat lang ng bubong ng halos kalahati nga. At ito, binuo na. O yan. Ito na yung naging ano niya, landing board. Pahaba yung style, mga kalapatids. Ayan, no? Ayan. Pansin yung taas na yun, no? Against the light lang, eh. Ayan, yung taas na yun. Pa-slide na yan. Ano yung bubong niya, doon na rin ilalagay yung bubong. So napakinabangan pa itong ano natin, dati nating 360 aviary. Dinagdagan na lang na medyo konting kahoy, yung flooring, tapos mga screen na mga pwede pang gamitin. So yun na lang nilagay. Kasi mga ibon nasaan? Wala pa. Kailan mo nilalagay? Bukas. Bukas lalagay yung ano, mga kalapati niya. Ilan ba yun? 10. 10? Oh, medyo madami din mga kalapatid. So, kasyang-kasya naman, kaso perch na lang yung kulang. Wala pang perch. Kailangan may tungtungan yan, Carlo. Gawa mo ng kahoy din. Siya lang buo niyan. Tulungan lang namin para mas mabilis matapos. O, diba? Ang ganda, kalapad sa kinalabasan.